kapisda, isa na namang masayang araw sa ating lahat. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay share ko sa inyo kung paano ba ako nagsimula na magkaroon ng ganitong small scale pet shop business. Okay, sa video na to ay bibigyan ko kayo ng 5 tips para makapagsimula rin kayo na magkaroon ng ganitong business, yung pag-iisda. At bago ko simulan yung video na to ay shout out muna kay Sir Jeffriel Pupa. Yan. Siya yung nag-request na to na gumawa tayo ng video kung paano dapat gawin or magbigay tayo ng tips kung paano nga ba makapagsimula ng pet shop business. Yan. Shout out sa iyo, Sir Jeffriel. At shoutout din kay Miss Jen Alcantara Bernardo ng Barangay Malamig, Bustos, Bulacan. At dahil sa kanya, kumbaga siya yung siya yung naging daan. Sa kanya kasi ako nagsimula na magkaroon ng isda. So binigyan lang niya ako ng mga maliliit na isda, kung tawagin na yung mga guppies. So yun, naalagaan ko siya. Nung una, hindi pa ako marunong mag-alaga. So ang nangyayari, namamatayan pa ako ng mga isda noon dahil nga wala pa akong idea o hindi pa ako marunong mag-alaga ng isda. So nung binigyan uli niya ako, yun, nung ginawa ko nag-research, yun, napag-aralan ko. At yun, tuloy-tuloy na. At nakapagsimula na ako na mag-alaga ng isda at hindi na sila namamatayan. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and fish keeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay, tips number 1 mga kapisda. Dapat hobby mo ang pag-aalaga ng isda. Okay, sa tip number 1 na to, ako kasi talagang nung una, hindi ko talaga hobby yung pag-aalaga ng isda. At nang dahil nga kay Miss Jen, doon lang ako nagsimula hanggang sa naging hobby ko na, ayun, at nagkaroon na rin ako ng interest sa pag-aalaga ng isda hanggang sa magtuloy-tuloy. Ginawa ko na siyang hobby, inalagaan ko silang mabuti batay dun sa mga na-research ko. At yun, nagsimula yun, napaanak ko yung mga binigay sa akin. At habang nanganganak yung mga guppies or yung mga isda na binigay sa akin, kasabay naman nun ay nanganganak din yung mga aquarium or yung mga pinaglalagyan. At nung una nga, ganito lang yung mga pinaglalagyan ko, yung mga maliliit na container, then gumawa lang ako ng mga yung mga Wilkins na plastic. Doon ko lang sila unang inalagaan hanggang sa dumami. Yun, nagkaroon na nga ako ng interest talaga sa isda, naging hobby ko na. At yun, nagtuloy-tuloy na. Doon na nagsimula yung pagkakaroon ko ng pet shop na ganito. Tips number 2. Dapat may kaalaman ka sa pag-aalaga ng isda. Okay mga kapisda, yung number 2 na tips ko na to, ito napakahalaga nito. Dapat meron ka talagang kaalaman sa pag-aalaga ng isda at para magkaroon ka ng kaalaman, kailangan mo munang mag-research, magtanong-tanong sa mga kakilala at mas maganda sumali ka sa mga group, yung mga about dun sa mga nag-aalaga ng isda para kung may mga tanong ka, sasagutin ka naman nila. Kaya yun, kasi pagka yung halimbawa wala ka namang kaalaman sa pag-iisda, basta bibili ka na lang at ibebenta mo, may posibilidad na halimbawa hindi inaasahan, mamamatay yung mga isda natin dahil hindi mo nga alam pang alagaan. So doon pa lang malulugi ka na. Kaya napaka-importante na may kaalaman ka about sa pag-iisda. Tips number 3 mga kapisda. Hindi ka muna dapat bumili ng sobrang dami na paninda. Okay, sa number 3 na tips na to mga kapisda.
So, yun nga, hobby mo na yung pag-iisda. So, meron ka na rin mga kaalaman about sa pag-aalaga ng isda. At yun, nakapagsimula ka na ng maliit na business. Kumbaga, doon din nagsisimula yun eh. Pagka yung halimbawa na meron ka ng mga alaga na mga isda, yung mga maliliit pa lang, pagka natutunan mo na mapaanak yun, pwede ka na magbenta. At gaya ng ginawa ko, ganun lang din ako nagsimula. Yung mga anak nun, napalaki ko, then kumbaga konting puhunan lang, nakapagbenta na ako, at yun, napaikot ko siya. At yun nga, sa tips number 3, kung may pambili ka man, huwag ka munang bibili ng sobrang daming paninda. Halimbawa, nakapagsimula ka na, meron ka ng mga aquarium, then may mga isda ka na konti lang. Yun muna yung bibilin mo. At ang tips ko lang na unang bilhin mo muna, halimbawa yung mga maliliit na isda tulad ng mga molly, guppies, yan yung mga tetra, barb, mga swordtail yan. Kailangan huwag nating iaalis sa shop yan. Diyan lang din muna tayo magsimula. Dahil yan din yung mga mabilis sa market, lalo na yung mga bata. Yan. At maganda rin naman silang alagaan dahil mga tumatagal din naman yung mga buhay nila. Yun. Kaya siyempre kasabay din nun kung meron na tayong mga isda, kailangan din bumili lang muna tayo ng konti lang na accessories. Ano ba yung mga dapat muna natin na bilhin? Halimbawa, bumili lang muna tayo ng tinatawag na oxygen or yung aerator. Siyempre, pag may oxygen, kailangan nating hose at kailangan din natin ng filter. So, ako kasi yun muna yung mga binili ko. Hindi naman siya sobrang mahal. Tapos, konti-konti lang yung binili ko dahil yun lang yung importante. At siyempre, samahan na rin natin ng mga pagkain ng isda. So, yun lang muna yung gawin natin at doon lang muna tayo magsimula. At siyempre, habang halimbawa, meron na tayong mga ganun, meron na tayong mga isda, mga konting accessories tulad ng mga aerator or pump at yung pagkain. At pag nabili yun, doon na rin magsisimula na unti-unti, makakapagdagdag na tayo na kung ano man yung mga kailangan natin. At ako kasi, ang ginawa ko noon, at wag niyong gagawin na halimbawa, meron naman kayong pambili. Huwag muna kayong bibili ng mga, halimbawa, mga magagandang isda at saka yung mga mamahalin. Kasi syempre, yung mga isda na yun, halimbawa, maganda tapos mahal. So, hindi naman agad-agad na maibebenta. So, ibig sabihin, kung ikaw lang yung nagagandahan dun sa isda na yun, bibilin mo kasi nga maganda. So, kung hindi naman siya mabebenta agad, matutulog lang yung pinambili mo doon. Kaya, mas makakabuti na bilhin mo muna yung mga mabibili. Yung mga mas mura lang. Check naman na mabibili agad yon at yon habang nabibili yon yung pagbibilan, papaikutin mo lang. Okay, tips number 4. Maging matyaga ka lang at huwag panghihinaan ng loob. Okay, sa tips number 4 mga kabisda, yan yung dapat na ilagay mo sa isip mo na kailangan maging matyaga ka. Matyaga ka sa, halimbawa sa pagmamarket, sa pagpo-post, yan. Yun lang yung kailangan mong gawin para mabenta yung mga paninda mo at huwag ka rin panghihinaan ng loob. Dahil alam naman natin kahit saang business, kung minsan talagang sabihin na natin na matumal, hindi masyadong mabenta. Yun, nangyayari talaga yun kahit sa akin, kung minsan talagang merong ilang araw na halos wala akong benta. Pero magtiyaga ka lang, mag-post ka lang sa mga social media, yon sa mga kakilala. Kumbaga, imo-market mo lang. At ano yun, basta yung tiyaga mo na yun, at magbubunga rin yun na magkakaroon ka rin ng maraming benta. Basta post ka lang ng post, yan gaya sa FB, kailangan mag-post ka lang. Tapos yun nga, sumali ka sa mga group na mga about sa mga nag-iisda. Then pwede kang mag-post doon ng mga product na binebenta mo.
Okay, sa tips number 5 na tayo mga kapisda. Maging mabait sa mga customer. Huwag maging masungit. Okay mga kabisda, sa tips number 5 na to, ito yung napaka-importante kapag nagtayo ka ng ganitong business or ng kahit anong business. Kailangan maging mababa lang yung loob mo, maging mabait ka sa mga customer, or kung halimbawa nakapagtayo ka na ng ganitong maliit na shop at may mga dumating na customer, kahit magtanong lang sila ng magtanong, yan, huwag mong pagsusungitan. Doon kasi mababawasan yung mga customer natin pagka yung halimbawa may mga nagtatanong at tapos hindi naman bibili, pagsusungitan mo. Syempre, kung minsan maikukwento ko sa iba na uy, huwag tayo itong bumili kasi masungit. Yun lang yung mga number 1 na importante, yung maging kumbaga para magiliw ka sa mga customer at hindi man bumili ngayon yon, sigurado sa mga susunod na araw makikita mo babalik din sa iyo yon at bibili din yon. At isa pa nga pala mga kabisda, kung halimbawa meron kayong mga malapit na shop na kumbaga parang katulad ng mga paninda nyo, minsan kasi sinasabi bakit ka doon kay ganon mas mura yung ganong isda o mas mura yung ganong bilihin. Okay lang yon, okay lang kahit sabihin nilang ganon. Basta kasi para sa akin, kung ano yung halimbawang presyo ko, depende rin naman yon sa halimbawa sa pagkakabili ko ng isang produkto, kung magkano ko rin siya ibebenta. At hindi rin naman ako nakikipagkompetensya, kumbaga parang ibababa ko yung presyo ko para sa akin lang bumili. Ayoko din naman nung ganon dahil ayoko rin naman na kumbaga nga makikipagkompetensya ka dun sa ibang shop na malapit sa'yo. At kailangan lang yon maging magiliw ka, maging mabait ka lang sa mga customer mo. Okay mga kabisda, quick recap muna tayo about dun sa 5 tips na kailangan natin para makapagsimula ng ganitong business. Tip number 1, dapat hobby mo ang pag-aalaga ng isda. Tip number 2, dapat may kaalaman ka sa pag-aalaga ng isda. Tip number 3, hindi mo na dapat bumili ng sobrang daming paninda. Tip number 4, maging matyaga at huwag panghihinaan ng loob. Tip number 5 ay maging mabait at maging magiliw sa ating mga customer. Okay mga kabisda, at yun lang muna yung ma-share ko sa inyo at sana ma-i-apply nyo rin at nakakuha kayo ng mga konting tips, ideas at makapagsimula na rin kayo ng pet shop business na kagaya nito. Mga kabisda, kung bago ka pala nga pala sa channel ko ay paki-subscribe na lang at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-update ka rin sa kung ano pang video yung i-upload ko. Okay mga kabisda, at kung may mga tanong ka pa ay comment ka lang at o kaya i-message mo lang ako kung meron kang gustong gawa natin ng video ay gagawin natin yan. Okay mga kabisda, hanggang dito na lang muna and happy fish keeping! Bye bye!